Sa atin pong patuloy na layuning makahikayat sa ating mga kapwa-tao na ating samantalahin ang bawat pagkakataon na mayroon tayo para makagawa ng putihan sa lahat ng walang pagtatangi, na tayo po ay papagbakta ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao sa mga pagkakataon lalo na mayroon po tayong na-encounter na nangangailangan ng tulong. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Ma'am, baka pwede po kami makapag-apply po ng trabaho. Kahit taga-ugas lang po ng plato. Ma'am, sige na po para makakain po kami ng kapatid ko po. Gutom ka na? Lumayas na po. Ma'am, sige na po para makakain na po yung kapatid ko. Nahi po ma'am, mabuti sa inyo. Kahit po trabaho po, kahit taga-Punas lang po, gutom na po kasi yung kapatid ko. Bakison po. Ano yung bili ka nun? Yung nanay ko po, lumayan na. Eh ma'am, nakakahiya po. Nakakahiya po, wala po kami yan. Nakakahiya po. Ma'am, pasensya na po talaga sa bala po, ma'am, ha? Ma'am, baka pwede po kami makapag-apply po ng trabaho para makakain lang po yung kapatid ko po. Tayo na kami po eh. Taulan lang kami. Kahit tapos lang po, makakain lang po yung kapatid ko. Dito pa nakain. Sa kanya na lang kita. Ay, ate, nakakahiya po. Okay lang. Po. Kikitain naman po ang pera, pero po yung ganun po makikita yung nagugutom yung tao, bakit kung meron naman pong paraan para tumulong, bakit hindi naman po, di po ba? Ikaw, kumain ka na? Sige, kaya ko pa naman po, silang po muna. Nakain ka, mami? Mami? Naniniwala kayo ma'am na may Diyos na gumagana? Opo, totoo po yan. Sabi nga po nila, kapag tumutulong ka, hindi naman po sa inaano na mag-accept ka na may babalik agad, may yung kumbaga po, ang sarap po kasi sa pakiramdam ng tumutulong kaysa sa tinutulungan. Ang saan ang kaya niyong magawa? Hanggang sa kaya ko po. Kuya, tulong-tulong naman po ako dito. Sige lang, kain lang. Sa awa lang din ma'am. Doon kasi kami nanggaling sa yaman. Sa hirap din kami nanggaling. Kaya siguro, kung kami naman ang nawalan,
Ito lang po yung naibigay po namin na, na tulong. Good karma po. Kuya, salamat po. Opo, naniniwala po. Na lahat ng ginagawa po natin ay kita ng Diyos. Sige na po ate, kahit taga-kulang po. Marunong po ako manggas ng pinggan, saing po. Sige na po kahit ngayon lang po, makain na po yung kapatid ko po. Anong sakit? Nagutom kayo? Ba't kayo ngayon? Ba't kayo dito? Ate, Pero wala hindi po, kita malulog. wala po kami pera. Bilang, ba't kayo dito? Nagutom kayo. Pag hindi ko na po provide yung pangailangan ng bata ko, masakit para sa akin. Ganun po. Kaya nung nakita ko yung dalawa, syempre, tinulungan ko kasi alam ko wala sila magawa. Nahiya po ako, wala po akong pera. Sige lang, hindi kita mababayaran. Kahit ka lang. Huwag mo ka dyan. Maging pagbigay, syempre kahit hindi mo alam kung sino yung bibigyan mo, kung sino ba sila, basta manghingi sa'yo kung meron ka, bigyan mo lang. Wala ka nang hingi na kapalit. Siyempre, pag naaawa po, kung kaya mong tumulong, tulungan niyo po. Hindi pwedeng awa lang. Kailangan may... Pagka meron ka nasa lubong na pagkakataon na makakagawa ka ng mabuti, lalabas kinakausap ng Diyos o nagsinto. Kaya ang ito, dahil ang nagtalo, dapat gumakadoon sa ngayon ang pinapagawa niya. Doon sa panahon na yung kinakausap ka ng Diyos. Ang Diyos ang namamahala ng panahon. Siya ang nagseset ng panahon. Nakakita ng panahon na meron kang opportunity gumawa ng mabuti. Utos niyang gumawa ng mabuti sa tamang panahon. Ano ibig sabihin? Nakakita ka ng panahon na nagawa ng mabuti. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi sa iyo ng Diyos, eto yon, panahon to. Gawin mo to. Inuutos ko sa iyo, itong oras gawin mo yan. Di ba ganon? Basahin natin ang 3:27-28 ng Kawikaan. Kung ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Ayon. Aliwanag ano? Ang sabi, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kasi ang sabi dun sa 6 ng Galacia, samantalang tayo may pagkakataon. Yung salita sa Tagalog hindi masyado Sabi sa Biblia, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti. Utos ng Diyos yung gumawa tayo ng mabuti. Kailan mo gagawin? Ang time, ang panahon, may nagseset ng Diyos. At yung nagbibigay ng okasyon para makagawa ka ng mabuti. Kung paanong si Satanas nagsisingit ng okasyon para makagawa ka ng masama, ang Ama sa Langit naglalagay ng okasyon para makagawa ka ng mabuti. Sa oras na yon, merong nangangailangan ng mabuting gagawin mo. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Ibig sabihin sa oras na yon, Sis Luz, para kang kinakausap ng Diyos, gawin mo. Alam mo yan, ha? Sinabi ko na sa iyo yan. Ayan, dumating na pagkakataon. Merong nangungutang sa iyo. Walang pambili ng bigas.
Bigyan mo ang sa'yo ng hihingi. Huwag mong tatalikdan ang nangungutang. 5.42, Sis Luz. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Dumating yung pagkakataon na may nanghihingi. No? Kinakausap ka ng Diyos. Ayan, sabi ko sa'yo ha, bigyan mo humihingi. Humihingi yan, no? May pagkakataon ka, may ibibigay ka pa. O anong gagawin mo ngayon? Di ba parang naramdaman mo sa oras na yan, kinakausap ka ng Diyos? Kasi may pagkakataon ka naman, wala naman lumalapit. Paano mo naman gagawin? Ba, may pera naman akong papautang, wala naman nangungutang. Paano yun? May pagkain ka ipapakain, wala namang gutom. Pero nakakita ka ng gutom, sa panahong meron ka namang ipapakain, o kaya yung kakainin mo mismo, ipinakain mo dahil may nakita kang gutom, kinausap ka ng Diyos, pakainin mo yan, gutom yan eh. Yung opportunity ang papakilala sa'yo na sa oras na yon, kinakausap ka ng Diyos, gawin mo yung kanyang pinapagawa. Ha?